ayan, magtuturo ako ngayon ng paano i-assemble yung wiring ng PisoNet. Ito yung meron akong parts ay accessories ng PisoNet dyan. So ito yung most requested ata na marami kasi nag-PPM sa akin ito. Gumawa daw ako nito. So ito na guys, pasensya na, last year pa kasi ito eh. Yung mga sa mga nagre-request. So pasensya na, medyo late, medyo busy lang kasi ako. So yan, gawin nyo lang to as reference. Or kung na rin naglinis kayo ng PisoNet, nakalimutan nyo ikabit or mga ganun, or kinagat ng daga tapos bumili kayo ng parts as hindi nyo alam saan nyo ilalagay, yun, gawin nyo lang as reference. Sa mga marurunong na okay, medyo wala, konti pa lang yung alam ko, yun, comment na lang kayo dun para madagdagan yung kaalaman ko rin para din sa mga viewers. So yun lang, start na tayo. So start ako dito sa button. Ito yung button niya para dun sa, ilalagay nyo to sa may motherboard, dun sa may panel. So ayan, makikita nyo to sa may likod ng PisoNet box or dun sa harap, kasi sa akin sa may sarap nakalagay ito yung sa table. So merong sa harap nakalagay dun sa may ilalim ng mesa or sa likod, yan ganyan. So ikakabit nyo to sa may panel ng motherboard. So meron ako dito ang motherboard, yan, turo ko na rin. So yung panel niya makikita nyo, ayan, yun dito. Meron yun dyan. Maglalagay na lang ako nung parang diagram or yung layout design. So ilalagay nyo yun. Tapos may, ito speaker, hindi yan speaker Lalagay nyo lang doon, malapit sa may walang pin. So yung hilera nya. So ayan, 4 kasi yung pin yan, tapos yung sa baba 5. So ilalagay nyo to doon sa may katabi ng walang pin. So yung may arrow dyan, ayun, may nakikita kayong arrow. Yun yung, dun yung positive. So lagay nyo lang yun. Kasi yung katabi ng blank pin, yun yung negative. So, yung may arrow, yun yung positive. So, lagay nyo lang dun. So, yun yung power. Pag nilagay nyo na yan, kakabit nyo lang to sa may mesa or sa likod. Pag hindi nyo pipindutin para mag-on yung PisoNet. So, yan yun. Ito yung power button. Tapos, ito naman yung circuit board ng PisoNet. So, dito lahat, ito yung lahat yung nagko-control sa mga timer, sa mga coin slot, or ano yung mga papatay niyang power, mga ganyan. Tapos ito naman yung coin slot piso, yan, S-type na coin slot. Yan, malalaman nyo ba't S-type siya. So may S na ganun pag naglaglag kayo ng piso. So ganun yun. So ito yung sensor nya. Yan. Pag hindi gumagana, may napapansin nyo pagsira, baka hindi lang nakalagay ito, yung mga ganun no? Baka natanggal lang kasi may ibang coin slot na maluluwag. Ewan ko anong coin slot yung maluwag. Ito kasi masikip eh. Ang brand nito is Wayu na brand, ayun no? Wayu siya. Masikip yun. Isa ata maluwag, hindi ko alam yung brand yan. Masikip. So check nyo na lang yan kung ano yun. Hindi gumagana ganun. Baka ito yung dahilan kaya hindi nagano. So ito yung sensor, then yung coin slot, S-type na coin slot. Ito naman yung wait lang, ito naman yung cable ng power. Kakabit nyo to dun sa kakabit nyo sa may power supply. Pag may power supply, ayan o, yung power pin, Molex, ayan, kakabit nyo yun siya dyan. Ayan, tapos ito yung kable na to, ikakabit nyo sa may dito sa so sa may circuit board na to. Ayan, tuturo ko mamaya yan. Tapos ito naman, itong wire na to, kakabit nyo naman to dito. So ito yung nilalagay dun sa, pag isasaksak nyo yung kung ano yung gusto nyong pag na-off pag wala na yung timer, pag paubos na, kung ano yung mamamatay or magsi-switch off, yun yung lalagay dito is yung monitor tsaka yung speaker. Yan, usually yun yung nilalagay. So pag sinaksak nyo dito, pag naubos na yung time, so mamamatay yung monitor at saka yung speaker. So guys, ito nga pala yung traditional na setup yung iba kasi minamodify na ngayon eh. So ito yung pinaka basic setup lang ng PisoNet. So ayan, bigyan ko rin para So ayan, kabit ko na yung
So yun, sa motherboard tapos na. Tapos kakabit ko na yung sa coin slot. Ito yung coin slot. So sa dito siya kinakabit. And yung sa coin slot, ito yung 3 pin na yan. So kabit nyo lang yan. Ngayon yung sa coin slot. Tapos ito naman yung sa 12 volts na ito yung kable kanina. Kakabit nyo yun dito sa may yan 12 volts na yan para ma-power tong circuit board. Ayan, madali lang, kabit nyo lang. Tapos may parang lock siya doon sa gilid yan. Parang lock. So ayan, may power na, then nakakabit na ako sa coin slot. Tapos ito naman, itong dito, yung kakabit nyo dyan, ito yung pag naubos na yung time, so shutdown na to, itong dalawa. Ito yung sa mga kuryente kung saan nakasaksak yung device or yung monitor, speaker, ganun. Tapos ito naman yung sa isa, mag-ano kayo ng USB para makat din yung power ng keyboard at saka nung mouse. So wala ako nun. So ito, lagay ko na. So yun na. Tapos naman power natin. So nakasaksak na. Medyo magulo yung wiring. Pasensya na. Ayan. So on ko lang yung power supply. Ayan. So nakalagay na yung timer. Yung timer niya. So 00. Saksak tayo ng piso. So nakaset to sa 4 minutes. Ayan, nakaset. So yung how to set yung timer, yung check nyo na lang, nag-upload din ako ng videos dyan, so check nyo na lang, link ko na lang sa description, check nyo na lang yun. Ayan. So 4 minutes yan. So yun lang, sobrang dali lang niya actually. So guys, demo ko sa inyo kung paano yung kanina, yung tinuro ko, tapos kung ano yung switch off na kunwari speaker or yung monitor. So i-demo ko. Sinaksak ko dito. Ayan, nakasaksak na. So ayun yung lahat kanina. So yung sa coin slot. Tapos ito yung sa dun sa may saksakan. Ayan, nakalagay na. So yung lalagay ko dito, yung pag namatay, mamamatay siya is yung monitor tsaka speaker. Tapos ito naman yung sa yung 12 volts na sa power supply. Nakasaksak na dun. So ito na yung timer. So on ko lang. Ayan. So, yung timer nakaset to 4 minutes. So, nakasaksak dito. Ayan, sasaksak ko muna yung para dito sa may adapter na to. Ayan. So, may para mag-power dun sa speaker tsaka sa monitor. So, wala pa siyang power. Ayan yung monitor tsaka yung speaker. Wala pang power. Lagyan natin ng piso. Ayan. Nag-power na siya. Yun, nag-power niya yung monitor. Yan. So, ganun lang yun. Pag naubos yan, so na yung timer. And pag naubos yan, so hintayin natin to 4 minutes lang yan. Mamamatay yung dito sa speaker tsaka sa monitor. Magpapatugtog lang ako. Yan, pagtutug na ako niyan. Pag naubos yan, so ilang seconds lang. So, meron siyang 24 seconds. Mamamatay yan siya. So, yung sinaksak ko dyan is yung monitor tsaka yung speaker. So, yan, malapit na. Mawawala yung sounds at saka yung display, yung monitor. So, yan, tayo nyo lang. Yan, so, nag-warning na. So yun, namatay. Ganun lang siya. So yung nakasaksak ko. Ano lang yung sinaksak nyo doon, dyan sa may dalawa yung nakalagay doon. So yung speaker tsaka monitor, yun lang yung mamamatay. So huwag nyo isasak. Pero yung PC naka-on pa. Ayun, nakailaw pa yung keyboard. Pero wala kasi yung sa keyboard tsaka sa mouse. Ayan, naka-under pa yung PC. Pero yung iba kasi may naka-modify na ngayon yung pwede na totally yung PC nila, so ma-shutdown. So ito lang yung tinuro ko lang yung sa basic setup or yung traditional na setup ng PisoNet. So guys, shoutout nga pala kay yung username na kay
Len Nesmer Katindig. So yan, nag-comment kasi dun sa video ko na in-upload yung how to assemble yung PisoNet, ay how to adjust yung timer ng PisoNet. So yan. So nag-comment siya, yun yung nilagay niya. Ito, yung kompleto na list ng timer, yung how to adjust. So thank you very much sir. Maraming salamat kay Mr. Nesmer. Ayan, shoutout na lang kay Nesmer. So like ko lang. So ayan. So check nyo na lang kung yung adjustment ng timer. So check nyo na lang, nandun yung diagram ba yun or yung layout kung paano siya i-adjust. So yun. So or punta na lang kayo sa video na to. Ayan, link ko na lang dyan. So how to adjust yung piece ng timer. So yun lang guys. Thank you for watching. Thank you din kay Sir Nesmer Katindig. So yun lang. Subscribe kayo kung may questions. Tanong lang. So anyway guys, thank you for watching.